Kaya kung sino ang tunay na maaari magkamit ng biyaya ng Panginoong Diyos sa kanyang pagliligtas, tayo. Bakit? Sa papanong paraan, iglesia mga tao ng Diyos na kay Kristo Jesus. Sila, anong mga pangalan? Gumawa sila o nagpabrika sila ng pananampalataya sa kanilang karunungan. Kaya dito, anong patunay, kapatid? Na tayo mga gala. Na tayo nga, dahilan. Mismo, itong ibinigay na nakdang mangaral na dito sa sanglibutan, meron na siyang nakita. Meron na siyang namalas. Meron na siyang napakinggan ng mga ngaral. O mga tao na sumasampalataya sa kanya, dapat hindi po tunay at lubos ang pagsampalataya sa kanya. Narito po, ayon po sa Matthew Kapitulo 15, talatang 7 hanggang 9. Kayong mga mapagpaimbabaw, mabuti ang pagkahula sa inyo ni Isaiah na nagsasabi, ang bayang ito'y ginagalang ako ng kanilang mga labi, datapwat ang kanilang puso ay malayo sa akin. Datapwat walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin, na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ang mga utos ng mga tao. Nakita mo, kapatid? Pinuna, mga mapagpaimbabaw, na kahit si Propeta Isaiah sa napapaloob na aklat na nagtula na tunay nga na mapagpaimbabaw ito. Bakit? Nasabi, mapagpaimbabaw. Kakakasya mong sumasampalataya, datapot, kapatid, yung puso malayo sa Panginoon. Bakit malayo? Dahilan, mga minamang na kapatid, gaya nga po ng ating nalaman na ang kanilang ginagawang pagpuri o pagsamba sa Panginoon walang kabuluhan. Hindi kagaya sa atin. Tulad din natin silang sumasampalataya, datapot. Sa kanila walang kabuluhan, sa atin napakabuluhan. Bakit kasi? Mga minamang na kapatid, ang aral na dala-dala hindi nagmula o hindi lang galing sa Panginoon. Bakit kasi? Anong saan mo mababasa na ang batay bibinyagan? Wala. Ang bibinyagan may nasa tamang pag-iisip. Ikalawa, pag ika nga po sa kanilang paglalakbay na kahit nasa sasakyan sila, nakakita sila ng kapilya, nakrupros sila, saan mo mababasa? Nautos ng Panginoon pag nakita mo yung kapilyang yun, mag-upros ka. Saan mo nabasa, kapatid, na ikaw ay luluhod sa mga larawang inanyuan ni kahit itong una? Ipinagbawal na ng Panginoon. Dahilan siya ay mapanipugid. Ayaw niya ang tao na ika nga po magbigay lugod sa mga walang kabuluhan na gano'n. Mali, kakakakitaan mo, kapatid, at mismo itong Panginoon ay binigay upang sa magkagay tunay na mga ligtas tayo. Na pagtanggap mo o pagsampalataya mo sa Kanya, ay maliligtas ka. Sinabi niya, dumating ako sa sariling akin, hindi nila ako tinanggap. Pero kung ibang pumarito sa Kanyang pangalan, iyan ang tinatanggap. Bakit kasi? Yung tunay na Kristo, dala-dala niya ang pangalan ng Ama. Ang mga ibang pananampalataya sa ngayon, hindi tunay na kilala ang ating tayo. Sa paanong paraan? Ikaw din ang man. Nakita mo, kapatid. Ngayon, tatanungin mo sila, asan nga ang makapangyarihang Amang Diyos? Ipinaglihi. Alam naman natin yung paglihi. Gaya ng ating nakikita ngayon, 9 na buwan na nasa loob ng sinapupunan ng kanyang ina. Asan ang Panginoon? Ay, makapangyarihan ng Diyos. Kita mo, kapatid, ang layo. Tanungin mo, ang layo na sagot. Hindi makatwiran. Kaya, mga minamahal, ang tinutukoy na tayo nangaligtas sa pamamagitan ng biyaya ng kaawaan at paghuhugas ng ika nga po muling kapanganakan at pagbabago ng Espiritu Santo. Dahilan, ikaw na mismo ang lilirik, uunawain ng pangyayari.
nang ikaw hindi pa nakabilang dito, sige, basta't gawa mo. Basta't gawa mo, okay lang. Ngunit, nung ikaw'y matawag, yung pagtahan sa iyo ng Espiritu Santo, at pag nakagawa ka ng kasamaan, talagang babagabagin ka. Na malimit, hindi mo man lang may taas ang iyong noo sa luklukan ng Ama. Kundi, ay angking kapakumbabaan na humiling ng kapatawaran. Diyan pa lang, nauunawa mo na kung gaano ka tunay na tinawag ng Amang Diyos. Ngayon, ang katanungan, nagtatangi ba ang Diyos sa mga tao upang mayroon siyang biyaya ng pagkakalooban at hindi? Kita mo kapatid ang tanong, mayroon ba pagtatangi ang Panginoon Diyos sa lahat ng tao? Nabibigyan, may bibigyan siya kung pagkakalooban siya. At yung ila, hindi. Kapatid, narito po ang patunay na mismo yung mga hinirang ng Amang Diyos at sa pamamagitan ng ating Kristo na mga apostol na unang na talaga o idinagay sa iglesia, ano ang kanilang ipapahayag sa atin na may angking katotohanan? Ito po, sa Gawa ng mga Apostol, Kapitulo 10, talatang 34 hanggang 35. At binuka na Apostol Pedro ang kanyang bibig at sinabi, tunay ngang natatalastas ko na hindi nagtatangi ang Diyos ng mga tao. Hindi, sa bawat bansa, siya na may tao sa kanya, gumagawa ng katwiran ay kalugod-lugod. Dito na po. Tunay na hindi nagtatangi. Napatunay na Apostol Pedro, kapatid. Ang Diyos hindi nagtatangi sa lahat ng tao. Na saman siya, dako nananahan na bansa. Basta't ang taong yaon may takot sa Amang Diyos na gumagawa ng katwiran ng Diyos, hindi yung katwiran niya para mamagmakuri. Tunay na nalulugod ang Amang Diyos. Kaya, kanyang pagtatangi, mga minamahal na kapatid, yung may angking katangian, dadami. Anong pagkatakot sa Diyos? Dahil bakit? Multo bang Diyos para katakutan? Hindi. Hindi ganun ang pantunan at kaulugan. Kundi yung may pagkatakot sa Diyos, nagagawa ng kasamaan. Dahil na naman, ayaw niyang kumawa tayo ng kasamaan at kasalanan. Gusto niya, sa bawat pagtupad natin, narinig natin ang kanyang utos, gawin mo yan, mapalad ka. Ngunit pag sinuway mo yan, hindi mo ginawa. Tunay na hindi mo pinapakita. Wala kang takot sa kanya. Ang paggawa, wala rin sa iyo. Kaya, para mapatunayan ito, tayo din kay Apostol Pablo, na huling apostol na tinawag, mga minamahal na kapatid, sa pamamagitan ng Panginoon. Narito po sa kanyang ulat kay Unang Timoteo, Kapitulo 2, talatang 3 hanggang 4, mga minamahal na kapatid. Ganito po ang matutunghayan po natin sa talatang ito. Narito po, ito'y mabuti at nakalulugod sa paningin ng Diyos na ating tagapagligtas, na siyang may ibig na ang lahat ng mga tao ay mga ligtas at mga kalabran. Kita mo, ang patutoo kapatid, lahat ng tao, ibig ng Amang Diyos, mga ligtas. Natapos ang lahat ng ito na kanyang ililigtas dahil tagapagligtas ang Panginoon. Mga kalabran. Gaya na nga lang ng sinabi ko na, anong katotohanan nyo? Katotohanan ba? Hindi. Lahat. Lahat mga minamahal na pananampalataya, liban sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Iglesia nga ng Diyos kay Kristo Jesus pa. Napakarami ang lihis sa katotohanan. Aral ng tao, aral ng kanilang tagapamahala. Dapat ang ating aral ay galing sa Amang Diyos. Nawari bagay, ganyan din ang pinatutunayan ng ating Panginoon Kristo, na sa aming mga aral, sa aming pagpapayag sa iyo, hindi galing sa amin, kundi sa Amang Diyos na siyang tunay na magawa ang salita. Kaya dito kapatid, tignan ninyo kung gaano kalaga at napakabulan sa tao
itong ipinagkaloob na bugtong mana, mag-aalis ng kasalanan sa sanglibutan. Dahil ang kapatid, alam naman natin, naghari sa sanglibutan ang kasalanan. Di ba? Kaya ipinagkaloob upang alis niya ang kasalanan. Dahilan, magmula pa sa pasimula, lahat ng mga bagay na nalalang, nakikita at hindi nakikita, nalalang sa pamamagitan niya. Hindi lang ang amang Diyos na lumala, kundi meron siyang ginamit upang malalang ito. Yan ang verbo, yan ang salita, yan ang ating pong Panginoon. Nang lahat ng mga bagay na nalalang ito, kasama na tayo na unang-una ay ukol sa Kanya. Kita niyo kung gaano ka kahiwaga ang Panginoon. Na itong kamanlalalang na ito ay mag-aalis ng kasalanan natin. Itong kamanlalalang ng Panginoong Diyos na ito ay naalalang at ukol sa Kanya. Kaya maliwanag po kapatid na mamumutawi sa hindi nagkakain ang Panginoong Diyos ng mga tao. Tatapat ang mga tao. Mayroong masuway at tayo naman ay nagiging masunod. Doon pa lang, makakakita mo na hindi nga nagtatangi tatapwat ang nilulog ng Ama na gaya sa loob ng sambayan sa lahat ng mga anak. Kung mga masunurin ang anak, tunay na kagalakan ang karangalan ng Ama. Ngunit kung masuwayin, tunay na kahiyan ng Ama. Ayaw ng mga magulang natin na sila'y mapahiyan. Kundi, karangalan ang ating ipagkakabit. Ganyan-ganyan din ang Ama. Ngayon mga minamahal, paano mapapatunayan na ang Diyos hindi nagtatangi sa pagkakaloob ng biyaya sa Kanyang pagliligtas? Ito na po, ipapayag sa atin at patutuhanan sa banal na kasulatan na ang Amang Diyos ay hindi nagtatangi na ipagkakaloob yung biyaya ng Kanyang pagliligtas. Gaya na lang po. Bakit? Mayroong mga isda. Hindi lang naman para sa matuwid eh. Di ba? Para sa lahat. Mga hayop. Para sa lahat. Hindi lang yung matuwid. Pati masama. Pati ang sikat ng araw na napakalaking magbibigay ng vitamina sa ating sarili at kalakasan. Hindi lang naman para sa matuwid. Hindi para sa lahat. Nakasama yan. Mga puno na prutas na pwedeng kainin ng tao, mapa sa lahat. Ano pa sasabihin mo mga bagay na hindi pinagkaroon mo sa lahat? Kaya dito pa lang sa mga bagay na yan, kapatid, kahit umulan, pag umulan ba, ulan din lang ba sa matuwid? Lahat naman umulan. Kita nyo, ito lang mga patunay na ginagawa ng Ama ay tunay po, hindi nagtatangi. Tatapwat ang sinasabi ng ating Panginoon Kristo sa bawat isa atin na ika nga, pinagkalooban ng biyaya ng Amang Diyos sa Kanyang pagliligtas. Narito po ang takdang gawain ng bawat isa upang sa magkari tunay po na magawa po natin ang lahat. Dito po sa Juan, Kapitulo 9, talatang 4, kinakailangan natin gawin ang mga gawa niyang nagturo sa akin samantalang araw. Marating ang gabi na walang taong makagagawa. Ibig pong sabihin, hanggat may buhay, hanggat may lakas tayo, gawin mo ang kalooban naman. Nagaya nung aral nung nakaraang pa, si Apostol Pablo, nagtutumuling takbuhin hanggang kalagalan. Ibig lang sabihin ito, habang may buhay tayo, habang may kalakasan, magtumuling kang gawin at ulan mo. Dahil ang darating yung araw na kahit buhay ka kung hindi mo na kaya, makagalaw. Hindi ka na makagalaw. Hindi lalong higit kung mamama.